Organic encounter. Does it work? Does it really matter? Sobra siya naro-romanticize. Parang nagkakaroon tuloy ng wall. Yung ibang tuloy yung tao, iniisip nila, ay hindi organic yan kasi pinipilit mo. Time travel to the past or future. Yun yung gusto niya makuha topic. Hindi yung gusto ko eh. Ako yung nakakauha. Ako, hindi ko pipiliin na mag-travel sa past. Kasi tapos na siya. Hindi siya magiging worth it. Kahit anong bagay na bound to happen, will always happen. Horror story. Oh. Horror story. Sa bahay namin mismo kasi meron eh. Merong mabait, merong hindi mabait. Actually, yung isa nga doon, nakita ng tita ko, nag-CR daw siya ng madaling araw. Nakita niya daw yung bata, gumanon daw sa kanya pag ano, no? Yung horror na parang pinakahuling, yung kay Albert, hindi naman ako natakot na may sumapi. Natakot ako kung aalis siya. Sabi ko, Bert, huwag ka na magloko ng ganyan. Nandito pa tayo sa loob. Ito yung upuan. Pumasok yung ulo ni Albert. Ako nagbibiro. Hi, I'm Jai. Hi, I'm Albert! Hi, I'm Jim! And this is Friends Without Benefits! Hello guys, na-miss ko kayo guys. Yes! At makakasama ulit natin si Jello. Hello. Hello, Mark! Dahil friends without benefits ka namin, friends without benefits na din namin si Yes. Jello. Nagpapasalamat kami of course, sinasamahan mo kami. Hindi, salamat. Hindi, ako nga dapat magpasalamat sa'yo, Bert eh. Bakit naman kayo? Actually, Ba't kay Albert lang? inayos niya yung Wala buhok lang. ko eh. Inayos yung buhok mo. Oo, nice ko book ni Albert. Yung kay Jim, gusto ko sana ayusin din eh. Oh, yan. Gusto ba? Gusto mo ayusin? Ganito? As a Of hairstylist ang course sila atake direct, niya. direct. May energy pa ba? May energy? Yes, of course. Para sa mga friendship natin dyan dahil nakikita natin at nababasa natin ang kanilang mga hinain Yes. at mga komento at maraming salamat sa inyong mga positive feedback. Wow. Pero mo nung unang episode natin puro negative. Oo, pero ngayon nag-evolve. Ilang araw tayong hindi rin No. nakapag-post. Gagi, ang dami naghahanap. Uy, may nagtanong sa akin, uy, hindi pa kayo Oo. magpa-post ng FW. Lap trip kayo, ganun-ganun. Namimiss pala nila tayo. Oo, nasisipa nga ako. Dahil? Bakit? Nasa airport ako nung nasa Singapore yata ako. Oh, nun. Singapore. Oo, sabi sa akin nung Pinoy. Kaya pala walang episode na bago. Bakasyon. Oo, sabi sa akin, kaya pala na umalis ka. Sabi ko, hindi, may mga pondo kami, naubos lang. Naubos na, sorry. Pero nakakataba ng puso yun. Yeah. Nakaantabay sila. Marami na rin ang sumusuporta sa FWB. Kaya maraming Yes. salamat po. Sa masigit ko lang, shoutout ko rin ang boy SB Road, no? Saksi ang RPG dyan na lagi daw sila nanonood ng FWB kasi na-recognize nila kami, na-recognize nila ako. So, shoutout sa inyo, Mang Boy, baka naman. Ano po yung paresan? Yes, Paris, Lugaw. Wow. Bukas pa yun yan? Bukod siya ngayon, 24 hours. Wow, para kakain tayo doon. Baka naman. Madami ang nag-abang at talagang magbibigay pa kami ng maraming oras sa inyo. Malay nyo, sa next episode, nasa Siargao tayo. Wow! Sana all. Pero, bago yan, pupunta muna ako ng may trabaho ako. May trabaho ako dun. Saan ang trabaho nyo? I went to Madrid. Kaya nga, porque contigo ya escuchara mi corazón na suplida with butnyeta. Pero yun nga again, sinabati ko, ang dami din nanonood sa atin dyan. Yes. Promise, nagugulat na lang ako, bigla akong binabati. Friends without benefits. Ano, hola. Ganun ang atake. International. Isibuko por sale. Oo. Akala ko French yun. Ay, French pala. Hindi, it's a universal. Universal language. Universal language ang atake. At Oo. dahil marami nanonood sa atin, pwede rin tayo magbasa ng mga comments. Yes, Pwede oo. siyang masama or pwedeng mabuti. Yeah, kasi on top of everything ng mga positive comments, kailangan din natin pansinin yung mga constructive criticism sa mga Actually. tao. Kasi yun ang nagpo-fuel para mas mag-improve. You know what? That's true. I noticed, nahirapan ako maghanap ng bad comments. Ngayon, no? Oo. Dati kasi na ano pa eh, yung at least binawasan ko yung ako nga eh. Wala na yun. Wala
Oo. Hindi, tuloy mo lang, Jim. Tuloy mo Huwag na, lang. parang ang sama. Ako parang reels, parang ako lang yung masama. Oo. Okay lang yan, ibig sabihin. Masama talaga ako. Ganon. Di ba? Effective. Kaya Kasi naman, trend. approve mo to kung dyan sa comment section kung tingin nyo. Yes, comment nyo yan. Babasahin namin ayun yung mga hinain dito sa ating comment reading expose. Pero ako magbabasa ako ng isang magandang komento mula sa ating manonood. Galing kay 561. Lik-lik na lang. Lik-lik. Yan, super relate ako sa mga topics. Ang ganda dahil bawat isa may kanya-kanyang experience at opinion. Sobrang na-enjoy ko yung discussion. Saya ng vibe, ang kukulit at ang happy lang ng lahat. Sana magkaroon pa ulit ng ganitong segment. Galing yan sa ating, it's about sa soulmates na usapan. Totoo, natutuwa rin naman ako na ang ganda ng chemistry natin sa mga pinag-uusapan natin. Di ba parang nagkaka-relatean tayo at nagkakaroon tayo ng connection sa isa't isa. Yes. Right? At sana nakaka-relate din sila. True, yun naman ang mahalaga. Makarelate din ang mga manonood natin. Oo. Kasi kung di sila makaka-relate, bakit pa natin to ginagawa? Tayo na lang Yes. sana nag-usap. Oo. Tama. Nagmula ng camera. Wala na. Labas mo na, Jim. Wala. Ikaw, Jaime. Comment to sa video ni yung kasama natin si Myong. Sabi ni at B38 minus N8R. Bilang introvert na di naman gaano kapangit, nagustuhan ko tong interview na to, dami ko natutunan. Parang sa video ni Myong, si Myong kasi good vibes lang siya, hindi niya tinatanggap yung mga negative na sinasabihan siya ng kung ano-ano. Pero alam mo yun, lumalaban pa din siya ng Patas. ng patas. Pero yung pinaparating niya talaga na dala niya yung sarili niya. Wala siyang pakialam kung ano sabihin niyo sa akin. Pero Confidence. basta ako si Myong. Yes. Wala na pwedeng lumait sa kanya kahit sarili niya kasi talagang Tanggap niya kung sino Mahal siya. niya yung kung mahal ano niya siya. kung anong ginagawa. Mahal niya we siya. miss you, Myong. Oo, galing Balik ni ka Myong. dito, Myong. Myong. Alam mo, ang dami rin comment nung nag-guess natin. Sabi, gawing regular yan. Oo. Tsaka nag-enjoy nga daw sila sa ating Oo. magkakasama. Masaya kasama si Myong. Pero medyo masama nga loob ko kasi Pinrank si Myong. hindi, wala pa rin yung Kasi- ipanood ako hanggang ngayon. Ay, oo nga. Ayan Yung na. talagang nagme-message ako sa'yo, hindi mo ko pinansin na Alam mo ulit. kung bakit? Binawian ka na niya. Avoid na. Prank pala yun. Bumawi na siya. Hindi. Hindi kasi siya pinansin. Oo, hindi ko naman alam. Ito, tungkol kay Jello, alam mo, sa mga ganitong usapan, bagay na bagay si Jello eh. May sense talaga siya kausap. Bagay talaga sa segment na to. Irregular na yan siya. Naku, kaya nagpapasalamat kami, sinasamahan kami nito. Kasi Yes. kahit off-cam talaga may sense kausap to. Talagang- Ultimo, kahit langgam, pwede niyan lagyan ng meaning. Kaya niyang i-justify. Alam mo ba na ang langgam? Ay, ganun siya Siguro kasi. yung mga atake. Oo, ang lalim ng humor. Iba yung utak niya. Ang pogi niya magsalita. Hanggat kaya ni Jello sumama sa samahan. Sa mga kayo. Wala pressure ah. Oo, sige, Wala hindi naman. pressure. Hindi naman Pressure. Oh, cancel mo lahat ng lakad mo. Tapos, sa mga... Ako naman, nabasa kong comment dito. Ang saya ng tandem yun lahat. Yung dating ni Albert tumatagos sa screen. Si Jim naman, Tagus lang. Ano sabi? Ano sabi niya? Sino nag-comment niyan? Ano sabi? pagkalbo, hindi naman masama. Ay? Nagkakataon ano? Parang anything under the sun talaga. Tumatiming. Wala siyang binabasang comment. Wala ka palang binabasa porque trader ka. Siyempre, dahil yan, comment lang kayo ng comment down below. Baka next time, comment nyo na ang aming mabasa. Dahil ngayon, hindi mawawala sa ating episode ang anything Under the sun! Alam mo, ito yung isa sa favorite kong segment kasi pwede tayo kumuha sa kanila. Kaya pwede din sila mag-comment. Oh, dyan, di pwede ba? mag-comment. Pwede sila magbigay ng topic na pwede natin pag-usapan. Yes. Pero for now, kami yung naglagay ng Topics. topic. Yan. Pero malapit yan, random. Random talaga. Ang Kahit ano walang- talaga. Sky's the limit. Sky's the limit. Kung ano sabihin mo, tama yan. Walang Oh. mali. Walang mali. Pero in fairness kay Jim, no, parang pinaghalong kikiam tsaka speedball. Alam mo, pag tinanggal ko to, parang napagkakamalan ako yung sa, Korea. Sausawan ng Yung fishball. parang candy siya na maprutas. Tangulo. Tangulo. Di ba? Yun, oh. Yeah. Sarap mo naman kung ganun. Sa truth, natikman niya. First topic of the Ang episode. organic encounter. Kanina to. Akin. Organic encounter. Does it work? Does it really matter? Hindi ako masyado siya. Sa TikTok ko lang siya nakikita. Para siyang bagong word ng Oo. mga generation ngayon, ano? Di ba yung parang nagkakabanggaan lang, tapos yung parang pag nabangga mo, tapos nagkakapulutan, di mo pala alam, sa movie pala, tumutog na yun. Oh.
nice. Pero hindi ko alam paano ba yun. Dati pa talaga yung may organic encounter eh. Parang yung mga magulang natin, hindi naman sila ano eh. Oo. Pero mas malupit sa kanila kasi walang Walang internet, anything diba? na Yun ang communication. pinaka-organic. Oo nga. ng mga encounter. Organic. Talagang nagmahalan tayo. Walang Facebook, walang IG. Eye to eye lang talaga. Pag ang nagkakitan. So, ibig sabihin, hindi na organic ngayon. Hindi naman. Siguro organic pa rin siya, pero in a different way na. Kasi iba iba na. na yung Iba na henerasyon yung- ngayon. Or rare na yung organic Yeah. encounter na ngayon. True. Sobrang rare na yung parang talagang meron kasi yung makita mo, iba na yung pitik ng... Oo. Paano? Ay, Wow. parang ano yun? Ay, crush. Actually. Parang gusto ko to. Ako naman pagkakaintindi ko sa organic encounter, feeling ko naman nangyayari pa siya ngayon base sa pagkakaintindi ko. Kunyari may tao, nagkita tayo, parang pagkikita siya nang hindi mo naman sinasadya. Yes. Unintentional, pero nangyayari. Kaya nga organic encounter. Parang kayo, organic encounter. Diba? Organic ba? Organic encounter siya kasi hindi naman tayo nagkita dahil may intention tayong... Or dahil may usapan. ganun. Oo, or may... Hindi Oo. Kala ko pag organic parang all about per side. Iba pala yun. Pwedeng ganun. Basta unintentional yung pagkikita nyo. Hindi siya pinilit. Hindi siya pilit. Oh. Pwede ba kayo magbigay ng example ng pilit? Pilit. Fixed marriage? Yan, fix Ayun, pwede. Meron naman yung, uy, papakilala kita. Irereto. Oo, reto. Oo. Pero may nag-work sa ganyan. May madami. nag-work sa ganun. May nag-work sa ganun, pero hindi mo siya matatawag na organic encounter. Yes. Yung organic, ikaw mismo nakahanap. Yun yung difference. Kumbaga, hindi mo hinahanap. Kasi yung iba, di ba? They attract. Hindi sila Naghahanap. naghahabol, chase. Oh. Pero speaking of shameless plug nga, may kanta kami tungkol dyan eh. Oo. Kanta kami tungkol dyan, yung lyrics niya parang di ka man hinahanap, di ka rin pinangarap, kusa kang dumating, wala na akong hihingin. Ganon. Yes, totoo. Kasi kusa lang naman siya Yes. nangyari. Yes. Kasi nga hindi siya pilit. Pilit. Right? Ganda no? Kaya Derek, anong masasabi nyo sa organic? So, organic encounter, siguro sa akin, pag naririnig ko yan ngayon, parang sobra siya naro-romanticize. Parang lahat tutuloy ng mga tao na parang gusto nila, pag magkakajowa ako, gusto ko organic encounter. Parang nagkakaroon tuloy ng wall yung mga taong gustong magkaroon ng relationship into pagpupursue, yung ganon. Yung ibang tuloy yung tao, niisip nila, ay, hindi organic yan kasi pinipilit mo. Parang ganon. Naro-romanticize lang na parang dapat laging organic encounter, mas totoo daw kasi yun, mas fresh yung na organic encounter. Yun lang, medyo Yeah. naro-romanticize lang siya. Yun lang Yep. yung pumasok sa akin. For me naman direct parang yung organic encounter, ngayon lang kasi na-coin yung term na yun eh. Pero ever since, nangyayari na siya. Parang ngayon, Namamalayan. ngayon lang siya nabigyan ng term. Kaya siya naro-romanticize ng generation ngayon. Pero wala namang mali din sa mga taong intentional na maghahanap. Kasi magkakaiba naman tayo ng ng Perspective. timeline, perspective sa buhay. Paano kung etong taon to, he or she is getting old and gusto niya na magkaroon ng partner for a long time, di ba? Alam mo, mag-antay pa siya ng organic, antay ako dito. Kaya marami ring tao ngayon ang nilalagay ang sarili nila out there para makahanap ng organic encounter. Pero hindi naman sa lahat ng tao gumagana siya. Tsaka yung organic encounter hindi lang pala sa relationship, pwede rin sa friendship eh. May kaibigan ka ng 10 years pero mas na-feel mo yung closeness nung friendship mo nung bago-bago lang. Parang ganon. Yan, pumasok din ang organic encounter doon. Hirap siguro dito yung mga introvert. Ako, introvert talaga ako. Alam mo yung hirap may pag-uusap sa ibang tao. Hindi siya... Hindi para sa lahat. Hindi para sa lahat. Ako may kwento lang ako na experience ko talaga na or nakita ko talaga organic encounter in my own eyes. Kasi yung pamangkin ko kasi, di ba papunta kaming Vietnam nun. Yung boyfriend niya ngayon, as in sobrang organic encounter nila. First time niya magpi-plane papuntang ibang bansa eh. Gusto niya sa window side. Tapos, nung nakita niya na may nakaupo na French sa aisle, sabi niya sa mama niya, "Ma, dun ka na sa window side, dito na ako sa gitna." Yung guy na yon, magjowa na sila ngayon. Oo, dun lang sila nagkakilala. Yun na yung mama niya. Yung pamangkin ko. Sabi ng pamangkin niya, Cebu ka for sila. Kasi umakyat ako ng bundok nung January. Encuentro yung nakita ko sa Organic encuentro yun. Encuentro. Encuentro. Oh my gosh! Time travel to the past or future. Yun yung gusto niya makuha ng topic. Oh, Yan hindi yung gusto ko eh. Ako yung nakakauha. Time travel to the past or future. Ang ganda niyan.
Kung ako ay magkakaroon ng chance makapag-travel, feeling ko sa future, gusto ko lang makita kung ano ba yung magiging buhay ko dun. Para alam ko sa present kung ano yung mga dapat ko pang gawin. Kung meron ba akong dapat na itama, kung meron ba akong dapat na ituloy kong ginagawa hanggang ngayon. Para in the future, makuha ko rin siya. Kung maganda man ang buhay ko dun, alam ko kung paano mapapanatili yung good life na yon hanggang sa future. Talino, maganda pa. Okay, ikaw naman. Ako, hindi ko pipiliin na mag-travel sa past. Kasi tapos na siya. And kung magta-travel man ako sa past, hindi siya magiging worth it. Kasi kahit anong bagay na bound to happen, will always happen. So wala ka rin magagawa kung gagawin mo yun. I would rather choose na mag-travel sa future para malaman ko, tulad nga ng sagot niya, para malaman ko ano mga pwede kong gawin na para mas mabago ko yung future na kahantungan ko. Kasi yun yung mahalaga eh. May magagawa ka sa present. Pagbalik mo ng present, may magagawa ka to brighten your future. True. Kaya I would rather choose time Future. travel to the future. Let's go. Magkita na lang siguro tayo doon. Same sila ng sagot mo. Ganda din, ganda ng point. Pero kasi ako, I would rather to... Hindi, for me naman kasi, ako gusto ko mag-time travel sa past. Kasi meron tayo mga regrets. Hindi nga tayo perfecto, di ba? Pero kasi ako yung tao na go with the flow. Ayoko din ano yun yung future. I mean, yung future, I just let it happen. Siguro, kung may chance na mag-time travel, yun yung past. Para yung mga regrets ko, Mabalikan mo. makorek ko, yun lang yung sa Yeah. akin. Ikaw na, buddy. Sa akin, past din. Kunyari, nabalik ako ng mga grade school ako. Kung nabalik ako ganung panahon, magiging proud siguro magulang ko sa akin. Kasi top 1 na ako nun. Sure, top 1 ako ng top 1. Alam ko na lahat na sa... Lamang na ako sa inyo. Bakit? Topless ka ba dati? Hindi na sa pangatlo sa Mongol. Hindi, pero yung medyo lamang na ako para pagdating ko ulit sa panahon na to, alam ko na yung mga pagkakamali ko nagawa. Tsaka feeling ko kapag nag-time travel si Jim sa past, May buhok na ulit ako. oo, parte na yun. Pero feeling ko, tataya to ng loto. Tapos alam niya kasi ko, di ba? Yan, boy. Brainy. Oo, araw-araw tatayaan ko yung loto, tama ako ng tama. Oo, hanapin ko ngayon ng mga ano. Pag nag-travel ka ng sa past, ay, matatama mo talaga yung parang, ay alam ko na, magkakamali ako dito na nga lang ako pupunta. Kung may pagkakamali ka ngayon, mas itatama mo talaga yun, ng mas pulido. Kumbaga hindi niya babaguhin totally yung future. Pero ititweak niya yung mga minor details na mas maganda sana yung ginawa niya. Ako, hahanapin ko si Albert nun. Kakaltok. Hahanapin ko siya, uy, matatay ka sa brief. Pigilan mo yan! Yun lang. Kay direct. Siya direct. Ganda. Ako, ayoko mag-time travel sa future kasi takot akong malaman kung sino yung mga hindi ko nakasama doon sa panahon na yon. Gets mo, baka may kumalas na sa circle ko o kaya may nawala na. Yung ganun. Takot akong malaman yun. Takot akong malaman na may mawawala sa akin. Pag magta-time travel naman ako sa past, ang gusto kong balikan, yung hindi yung ako bilang si hero na, yung dati ko pang buhay. Past Ay, life? past life, sorry. Yun, past life. Tapos wala akong babaguhin, walang mababago. Gusto ko lang siyang panoorin, gusto ko lang makita. Interesting. Curious lang ako kung ano yung past life ko. Ikaw, Direct Tom, travel to the future or past? Siguro future din. Alam mo na yung nangyari sa nakaraan eh. Kung sa future man, mas marami pa yung malalaman mo. Ayun, parang ganun. Tsaka, ewan ko, mas excited ako sa future. Yun lang. Balance lang tayo. Tatlo. Tatat. For our next topic, Next topic. Kung nagsasalita ang hayop, anong hayop sa tingin nyo ang pinaka-rude? Siguro pusa. bakit? Ang taray? Oo. Sino ba boss sa atin? Pero ngayon medyo nagiging na yung pusa sa akin. Kasi nagkaroon kami pusa, malambing. Nabago na yung pagtingin mo sa mga Oo. cats. Pero alam mo, Bert, parang may theory tungkol sa mga pusa kung bakit ganun yung nila eh. Hindi ako sobrang sigurado sa sagot ko na bakit ganun ang mga pusa. Kasi parang ang past nila, bago sila maging household pets, parang nasa top sila ng chain. Sa mga parang Egyptian, di ba? Parang pinipraise nila ang mga cats na parang mga god. Hindi ko Yung alam parang kung... sa mga mami-mami. Yes. Malalaking pusa. Mama-mama. Kasi tingnan mo yung mga, di ba yung mga katawan ng tao pero mukha ng pusa. Feeling ko, dati silang, ewan ko, baka, dati silang higher being or whatever. So parang Pwede. sila yung nagko-control sa mga tao. Oo. Malalaki sila. Pwede, no? Actually, connected yun sa dati kong kunento. Yung parang pinakalamin ng Nephilims yung genes. Nagkaroon ng monsters. Yun din yung nun. Kaya may ganung history yung Egypt. Di ba nakita mo may mga higante sa nila? Sa mga hieroglyphs sila. Meron din mga mixed genes. May katawan niya tao pero ulo eagles. Di ba? Parang ganun. Isa yun sa mga theory din na na connected doon. Nagpunta kasi kami ng Egypt 2 years ago.
Ang galing kasi yung ang lalaki ng bato niya, paano siya mabibuild ng perfectly na pyramid? Yung pyramid. Nung ganong panahon. Tapos pag lumapit ka doon sa pyramid, perfectly curved siya na Curve? circle. Circle. Paglapit Circle? triangle nga yun. Pero pag nandun ka sa baba, pag ganun siya, half circle. Ang galing. Kaya ang dami ding tanong talaga eh. Parang yung pyramid sa Egypt, isa yan sa mga pinagdedebatehan nila kung paano talaga ginawa. Ang pinaka sinasabing paraan paano nila ginawa yon is marami daw tao na nagtulong-tulong tas ginulong nila yon isa-isa. Pero hindi daw yun. Pero kung iisipin mo, ang labo eh. Kasi Tonelada tons yun yung eh. bawat block eh. Oo, isang ganito ka height. So, paano nila bubuhatin Paano yung nila packet? bubuhatin Wala namang monster truck dati, di ba? Tsaka ang sinasabi nga nila, dati daw may gold tip daw yun sa taas, yung pyramid. Tapos connected daw yun sa kung saan. Parang yun daw atang connection natin papunta sa ibang otherworldly creatures or things. Nung pumunta ka doon, may gold? Wala na. Wala na dahil daw, dati yung tourist spot doon. Pwede ka talaga pumasok hanggang doon. Pwede ka umakyat. Kaso daw, nagkaroon sila ng issue para may mga gumawa ng mga video na X-rated. Seryoso ka ba, Bert? Search mo sa Google. May gumawa ng X-rated kaya sobrang higpit na nila ng mga pumapasok. Kasi Hindi yung nila pinuntahan- na-respeto yung ano. No? Oo, yung pinuntahan naming area sa may Sphinx area. Sphinx. Para isang family daw may-ari noon. Parang meron yung unfinished na pyramid doon. So parang ilan yung anak nila. So tagi-isa silang pyramid. Si Ron Wyatt, isa sa mga archaeologists, meron siya nakita sa mga writings ng Egypt. Meron doon parang figures na parang tools na ginamit Paano nila ginawa? sa pagbuo ng pyramid. Ito yung nakita niya, yung parang, so ginagamit daw siya para buhatin yung mabibigat na ano. Na blocks. Oh, pwede no? So gumagamit, kailangan pa rin ng tao. May tao talaga. Ito yung technology na ginagamit daw nila. Pas lalo kang tumataas, lalong lumalakas yung gravity. So, lalong ang bigat niyan. Paliwanag naman yung possible technology. Pero still with the figures ng weight, Parang- yung bigat ng bato, yung parang ang hirap pa rin paniwalaan. Hindi, sinubukan nila sa kotse kung possible ba. Ito yung machine, So, na-prove nila na kayang buhatin yung mabibigat na item. Tapos, paano nila napupush? Gumagamit sila ng buhangin para madaling Madulas. magulong. Oo, ganun. Galing So, ka ganun ng ba? architect niya. Sure na ba yun? Or Theory. sa Hindi. kanya lang yan? Kay Ron Theory Wyatt niya lang? nata. Etong figure na to, ito yung sumisimbolo ng machine na yon. Theory siya, pero part siya ng history ng Egypt. Siya rin yung nakadiscover ng Noah's Ark. Naniniwala ba kayo dun? Sa Noah's Ark. Ito yung tsura ng Noah's Ark ngayon. Nasa Turkey. Who said that is Noah's Ark? May mga archaeologists na hindi naniniwala. Parang natural form lang. Pero nung ginamitan ng metal detector, nakita nila na may mga pattern na human-made. May mga poste na nakatayo, may mga organic materials. Sa kuyari, yung mga dahon daw na ginamit ng mga animals sa loob, yung mga dumi ng hayop nandun. So, ibig sabihin, history. Hindi siya myth. Ang ganda. Kasi nung makita ko ng Daraitan na mountain, ang usap-usapan doon kasi limestone yung nasa taas. So parang ang dagat daw talaga. Ito pa nga, Ayan, sige. ang Mount Everest, meron dong na-discover na parang mga shell or something na galing... Mga fossils. Fossils na galing sa ilalim ng dagat. Oo. Ganun kataas, Paano diba? mapupunta sa highest peak ng mundo yung mga bagay na nasa ilalim ng tubig? So, ibig sabihin, ganun umakyat yung tubig before? So ito yung scan niya. Pinapakita rito na man-made. Tsaka ito pa, yung sukat sa Bible na paano binuo yung sukat. Eksakto. Ito yung sukat dito. Nasa ilalim siya? Nasa ilalim siya ba? Ano siya? Nasa ilalim na siya. So, parang may nabuo na lang na mountain. Mud. Kasi Tinabunan. ang taas niya, vulkan. Teorya na tabunan siya ng ng mud. Kumbaga yung nasa ilalim, yun ang Noah's Ark. Tapos parang nag-form na lang siya as an ark dahil nga meron siyang... Yung ibabaw niya yung slab na natira. Ba't hindi hinukay direct? Inaalagaan din. Inaalagaan na lang. Kasi siya, treasure, ganun. Tsaka Natural parang pag treasure. hindi nila pwede bungkalin yun kasi medyo fragile na yung mga pieces. Oo. Kaya ginaganon-ganon nila. Meron ng usapan na nangingin na sila ng permit na bungkalin. Pero nagpasok sila ng camera, nakita doon na may mga dahon-dahon. Ang galing. Buddy, kung ano sa tingin mo ang hayop na bastos, pinaka-rude. Tama. So, akin pinabas- pinaka-rude. Yung ipis. Bago, lalapad sa'yo. Tang mo ha. Di ba? Tang mo ha. Tatapakan mo ako, lilipad ako. Gagi rude. Pero alam mo ba, Iisip ko pa rin eh. yung Noah's ipis Ark. ng dagat. Alam mo ipis Mabait. ng dagat? Shrimp. Plankton. Shrimp. Hindi. Shrimp ang ipis. Ang ipis ng dagat. Sarap pala ng ipis.
Kaya nga, di ba nag-food trip tayo sa Thailand? Kumain ako Kumain lahat tayo, ng diba? mga insekto. Sarap. Pero magkaiba naman yun. Iba naman kinakain nun nasa dagat tsaka nasa lupa. Sa Diba, labas. Ruth, pag lumilipad yun, sa tingin mo, anong sinasabi nun? Pag nakalipad. Ay, lalapad na kita! Ay, ako to Pero ito, Pwede ko ba palitan yung sagot ko? Bakit? Bakit? Unggoy na lang pala, pinaka-rude. Bakit? Minsan kasi ang rude-rude ni Jimmy. sige, papalit na lang din ako. Ano? Dog na lang, pitbull. Aha? Mukha ka naman kikyan na kiswede mo. Ako feeling ko pinaka-rude. Pwede. Wala akong maisip eh. Sige, sabihin mo, Bob. Or baka chihuahua. Oh, yeah, pwede. Sure. Kasi- Hindi naman- Parang naninigaw. Alam mo, kala mo sobrang laki nila kung makaano sila, makatahol sa mga tao. Pero kasi nature na rin yan. Pero yun, parang feeling ko, kung nagsasalita sila, ang dami nilang talak sa'yo. Ako naman, feeling ko kung daga. Kasi minsan, di ba sabi nga nila, pag pinatay mo yung daga, pag nakita ka ng pamilya niya, babalikan niya. Oo nga. Parang babalikan kita ngayon. Umanda ka dyan. Ano, bakit daw? Tanong na. Tanong natin yung daga. Pasok? Di pa Yeah. nakapagsalita. Nice Hindi, topic. oo nga no. Nanggagantihan sila eh. Pero yung, daga sa India, di ba, normal lang. Meron Oo. sila dung, ano yun? Mosque or something na establishment Ah, na puro yes! daga. Oo. Maano sa kanila eh. Mahalaga yun eh. Ikaw, Derek. Pinaka-rude. Siguro ahas. Kasi di ba, pinapatahimik ka na, dinidilaan ka pa. Direct Ikaw, Tom. Derek Tom. Siguro uwak. Bakit direct? Parang narinig ko sila magsalita eh. Ungas! Ungas! Pero nakakatakot ang mga crow. Ang lakas na magnakaw sa Japan, ha? Diba, mga pagkain. Galing nila magnakaw. Takot din ako dun eh, sa crowd. Kasi, di ba sa Jeepers Creepers, alam mo yung movie? Nakakatakot. Okay, next topic. Next topic. Ako nagsulat dito eh. Horror story. Oh. Horror story. Dito na tayo dumako sa mga kwentong kababalaghan. Ba't nagipasko? Alam mo sa amin yung true story, experience, so unahan ko na talagang nakakatakot. Ito yung pinakatunay sa tunay na nangyari talaga. Paka-oo. Bukod dun sa sinaniban ako sa ano. Sa bahay may kumakatok. Lagi. Bitin. Yun lang. Nakakatakot yun, ha? Hindi, grabe na ata. Diba? Ay, magkakasama kasi kami nun. May outlong. Sa kala ko nagbibiro lang. After ilang... Dito lang, nagpa-ulit-ulit. Weh. Kumakatok siya. Lagi Totoo? may ganun. Oo, kumakatok. Hindi ko nga alam kung ano yun. Kasi di na-bless yung bahay namin. Ay, pa-bless nyo na. Tapos, di ba meron pa sa likuran nyo Sa na parang likod, creek meron din. or ilog na ano? Baka mga may tinapon na bangkay dun Hindi, before. feeling ko siya engkanto eh. Kasi yung friend ko na nagiinom kami dun dati sa likod ng bahay. May nakita siyang maliit na nilalang na mabalbon. Nakaganon. Bruce ko yun Talaga natakot siya. True. Pero yun nakaganon sa hindi yung mabalbon tapos parang ano daw. Sabi ko, anong ginawa mo? Wala. Dinid mo lang niya. Tapos Alam ko, hindi gumanon lang din siya siya. yung nakakita. Ibang friend ng ate ko pa. So sabi ko, meron nga talaga. Tao? yan. Para siyang tao? Or... Para siyang maliit na tao. Ako din meron. meron. During post-mortem shoot nun, direct. Meron tayong pinuntahan sa QC na parang old motel, di ba? Nakwento ko ata sa iyo yun. Andun tayo. Oo. Andun tayo. Same room tayo, di ba? Same room tayo, oo. Parang nagpa-pack up na. Ako na ang mag-isa dun sa second floor. Ang laman kasi ng second floor ay yung kabilang room, parang wardrobe. Tapos ito, room namin. So dun ako, naghihilamos na ako, tatanggal na ako ng makeup. Tapos may kumatok, parang katok niya talaga. Ganon. Tapos sabi ko, wait lang po, naghihilamos ako, ganyan. Maya-maya kumatok ulit. Tapos hindi ko pa tinatapos yung mukha ko na paghuhugas. Lumabas ako. Mas walang tao. Tapos ang nangyari, tinignan ko, sabi ko, sino po nandyan? As in, sumigaw talaga ako. Tapos pagkita ko, wala na. Lahat ng tao nasa baba na. Sila direct. Kaya natakot ako nun eh. Sinabi ko sa kanila kung may tao ba doon ko or kung meron ba nang titrip sa akin. Tapos first time yun talaga na nakaranas ako. Kasi nagsabi sila wala na daw talagang tao sa taas. Lahat bumaba na nung time na yun. Hindi mo alam. Hindi ko alam. Nakakatakot din yung place talaga. Para siyang horror na lugar eh. Kasi madilim. Tapos nagpahatid ako nun pauwi. Takot naman. Alam mo ba yun, direct? Di ba nasabi ko yun sa'yo? Oh, paglabas niya may mga sabon-sabon pa yung mukha niya. Oo. Lumang ano yun eh, motel eh.
parang wala pang ibang Camelot naka-check ba yan? Madami talagang ano sa mga motel eh. No? Oo. Yun lang, yun ang horror story ko. Ikaw, Jello. Sa bahay namin mismo kasi meron eh. Ngayon. Eh, ang presko ng aliwalas ng ano dun eh. Kaya pala sarap ng tulog ko lagi. Oo, kasi hiniheli ka niya eh. Mabait. Merong mabait, merong hindi mabait. Actually, yung isa nga doon, kasi yung bahay namin na yun, ginawa pa yun ng mga Hapon. Sabi, may tumirang Chinese doon, tapos yung anak niya daw, nalunod daw sa swimming pool sa baba. May swimming pool sa baba? Dati. Ngayon, itong batang babae daw na to, nakita ng tita ko, nakita niya talaga. Usually kasi pag nakakita ka ng multo, hindi mo makikita yung mismong mukha eh. Parang Kulay. blurry Shadow lang. lang. Blurry yung mukha niya. Pero yung damit niya makikita mo. Dinescribe ng tita ko yung suot ng bata. Siguro mga ganito daw katangkad. Tapos naka-polka dots na pula na dress. Tapos nakaputi dito. Nag-CR daw siya ng madaling araw. Nadaanan niya daw sa kwarto. Sa isang kwarto namin, nakatayo lang daw sa gilid. Tapos hindi niya raw pinansin. CR siya. Pagbalik niya daw, eto yung pintuan ng kwarto na nandun siya. Nakita niya daw yung bata, gumanon daw sa kanya pag ano, no? Shit! Tangin na tong pumunta sa inyo, man. Pero isa sa mga pinaka nakakatakot na nangyari doon is November 1, magkakasama kaming lahat. Eh sa pinakataas ng floor ng bahay namin, may isang kwarto po doon na hindi binubuksan. So one time, madaling araw, may narinig kaming parang inuurong na parang mabigat na bakal. Tapos yung tunog niya parang kinakaladkad na ganon. So kami, sabi namin, ano yun? Madaling araw na may nagko-construction pa. So iniisip namin kung ano ba yun. So tinry namin yung motor sa baba, ginalaw yung motor na nakastand, baka mamaya yun. Pero hindi yun yung tunog eh. Ngayon, paisip ako na sabi ko, dun sa kwarto na walang gumagalaw, may upuan dun na bakal, tsaka table na bakal. So sabi namin, para matesting natin kung ano talaga to, puntahan natin sa taas, galawin natin. Nung ginalaw namin, direct nagsigawan silang lahat kasi yun yung tunog. At nakuha ko yun na video ko sa CCTV na record yung tumutunog. So pagbukas namin ng kwarto, yung upuan na nandun, nasa harapan na siya ng Bintana. hindi, ng kama. So, nung gabing yun talagang natakot kami hanggang sa nasanay na lang. So, nangyayari Kandila pa rin na siya dun. up until now. Hindi na siya nagpaparamdam, pero kaya kung makapunta kayo sa bahay, nakita niyo ba dun? Dun sa pintuan na isa, nilagyan nila ng kandila tsaka ng asin. Akala ko yung katok na parang nagwawala yung pusa dun sa kisame. Di ba pinarinig ko sa inyo, yung katok talaga. Pero walang Ganyan tao. talaga. Walang tao. Kinikilabutan ako. Naalala ko. Kwarto kasi na yun, Choy. Hindi yun binubuksan. Hanggang sa parang nasanay na lang kami, na parang na normal na lang. As long as hindi ka naman niya ginagalaw. Pero minsan sa panaginip mo, nagpapakita sila. Okay, si Jaime naman. Meron ka bang may kikwentong horror story? Doon sa apartel, feeling ko marami doon talaga mga wala. aswang eh. Hindi na masyado. Dati meron, pero dumami na nagkaroon ng laman. Tao. Ganun pag nagkalaman. Sa inyo, may laman na eh. Kailan nangyari yan? Yung mga ganyan. Mga bago-bago. Siguro last year. Ano rin ba? Matagal Kumbaga din. hindi naman siya nawawala basta-basta. Kasi feeling ko lahat naman ng lugar meron eh. Lahat naman meron. Pero syempre, minsan hindi naman natin nararamdaman. Kaya parang di lang tayo nabubuhay dito sa mundo. Kaya ako lagi ko sinasabi sa kanila kapag nakakaramdam ako ng ganun. Nirerespeto ko yung space nyo, kaya sana respetuhin nyo din yung sa akin. Mawawala yung direct. Ang isa rin natutunan ko, never mo nga hamunin. Na sige nga, pakita ka nga, sige nga. Oh? Oh. Never. Naganyan pa naman ako. Hindi Delikado kasi pala yun. aanuin ka talaga nila. Subukin ka talaga eh. Hindi kasi parang sa sobrang minsan, ang lakas ng loob mo minsan, di ba? Parang meron akong orasyon, di ba, Jim? Eh yung Nag-ano kami? pinakahuli kong mas yun yung pinaka nakakatakot sa Jim, lahat na. yung orasyon ko. Oo. Ikalam, eat it oh! Ikalam, eat it oh! Pero yun yung yung pinaka Horror din alam. yung horror na parang pinakahuli, hindi na kasi ako masyado na yung kay Albert. Yung talaga yung nagulat ako. Kasi natakot ako. Hindi naman ako natakot na may sumapi. Natakot ako kung aalis siya, baka mamaya umabot ng Maynila. Tatanungin Yun tayo nga ng yung praning magulang. ko noon, ilang buwan akong praning noon dahil pagka uwi ko ng bahay, napiling ko ang bigat-bigat na pakiramdam ko. Baka mamaya sumama sa akin. Pansin ko kung nagjo-joke to, iba eh. Kasi nung nangyari yun, nagbibideo siya. Parang ito yung sa labas. Video siya dyan, no? Tapos lalapit ako sa kanya. Ito, may pintuan dito. Yung parang Sobrang bar. dilim dun. Sobrang dilim eh. Nakita ko siya nagbibideo. Lumingon lang ako dito sa pintuan. Kasi sobrang dilim dito. Paglingin ko sa kanya, nakaharap, nagagaganto siya. Weh? Sino? Oo, promise siya. Nagagaganto. Yun, Pero hindi sabi mo niya. alam Hindi mo yan. alam yun? Hindi, nakita ko pa nga sa kanila yung video ko kila, noon, dun sa labas. Tapos onti lang yung na-video niya. Parang ang tagal niya doon. Tapos biglang gumanon siya. Ewan ko dyan kay Eh? Pero yun, nakita nung tito ni A. Tingnan mo, si Albert naglolo ko. Nakaganon pa yan, oh.
Lumalapit sa akin nung hindi ko pa na ano, palapit talaga. Scary. Tapos hindi siya tumatawa. Di ba pag nag-joke yan, tatawa agad. Kahit ilang minuto. Hindi siya tumatawa, tapos diretso sa upo, doon sa may stage, lang ganun. Oh, nawala na, okay na. Pag sakay namin ng kotse, nasa loob pa rin kami ng resort. Sa kotse ni Aldrich, ako nasa gilid. Nasa likod si Albert, pati si Aljur. Si Aljur, lumabas. So ito naiwan sa likod. Ganito si Albert. To. Nanonood ako ng basketball. Nakaganyan ako sa gilid. So ito yung gitna. Biglang sabi ni Albert, hihi. Gumanon siya. Sabi ni Aldrich, Si Michael Jackson. Michael Jackson yan. hindi kasi may akala mo nakakatawa kasi dun sa radyo nagbanggit dun ng hehe gumanon. So kami sinabi ni Aldrich, huwag kang magbiro ng ganyan. Kaya akala ko nagbibiro Huwag kang sila. nasa loob pa kami ng resort parang nasa harapan, ito yung gate, ito yung kotse. Hindi pa kayo nakakalabas. Oh, wala akong pakialam. Sabi ko, Bert, huwag ka na magloko ng ganyan. Nandito pa tayo sa loob. Ito yung upuan. Pumasok yung ako nagtitira. Wait! Gagi, hindi lang siya. Gagi nakatitig talaga siyang ganyan. Tapos gumano sa akin. Ako nakaganon. Gagi, hindi talaga siya nagjo-joke. Alam mo yung the whole time na nangyari na yun? Yung time na yun, parang nasa parking area. Kasi sobrang tense nung nangyari yung nakausap namin. Sobrang lala nun. Ang bigat na ng pakiramdam. Nagdasal na kami. Takbuhan kami palabas. Ngayon, pag sakay ng sasakyan, dumiretso na kami. As in, on the way na kami sa Airbnb. Bumabiyahe na kami. So, the whole time, ang nasa utak mo, bumibiyahe kayo? Bumabiyahe na. Normal. Normal. Hanggang sa biglang pumitik pa, nag-outro pa sila doon. Nandun pa kami sa loob ng compound. Andun pa kami. Alam mo kung saan siya bumabalik? Bumabalik lang siya pag nagsiselfone. Doon sa loob ng sa resort. Pag hindi mo siya nakita ng cellphone, di siya normal. So, nung nakita mo siya noong una na nakatayo na gano'n, nasabi mo parang palapit siya sa'yo na nakatitig Gagi lang. na, ganun, no? After nun, hindi niyo sinabi na nangyari yon or alam niya? Hindi mo alam Ako yun, joke, Bert? wala pa. Hindi ko Hindi pa talaga. sinasabi. As in, Okay. Ikaw lang ilang nakakita beses nun? na ako pinapaamin. Sabi ko, ba't ako maggaganon? Nakakatakot na nga yung nangyari sa amin. Kami pa daw nagjo-joke. Sabi ko, Oo, bakala ko nagtitrip sila dalawa na magkakuntsaba sila. kinunik-kunik ko. Pinanood namin doon sa video. May pinapanood namin yung galaw ni Albert nung nag-uumpukan na kami palabas. Kung paano yung nung nagdadasal. Basta Mapakali. may ibang mga nuances siyang ginagawa na hindi naman, sabi namin, parang hindi naman Albert nagalaw to eh. Basta parang may iba lang. Pinakamalakas na energy yung sasabihin mong, ay, nagjo-joke lang naman kayo sa vlog eh. Yun talaga yung... Grabe yun. Panoorin niyo yung Cresta Del Mar. Kasama namin yung may-ari, tapos yung asawa niya, pati Hindi, yung pamangkin. yun, caretaker. Yung caretaker nung Airbnb namin. Pati sila, ramdam nila yung lakas ng energy kasi paglapit ko sa kanila, sabi, boss, sir, lapit ka dito, ang lakas dito. Paglapit ko sa kanila, pag ganun ko, gagi yung kilabot nang galing sa puwet hanggang dito. Ano yung puwet sa hanggang puwet? Gagi, alam mo yung paano? Paano puwet? Bert, ganito yung nangyari, oh. Diba? Lapit ka, sir. Paglapit ko. Pero kasi yung time na yun, wala kaming espiritista. Walang espiritista Nagdasal nun. kami. Kayo lang? Oo, wala Talaga. Asin lang yung nakapalibot sa amin. Sabi ko talaga kila Jim, di man naman problema. Anong nangyayari? Wala naman something. Nakatakot. Pero yung nakakatakot. Kahit mga taga-UP, sumuko dun. Oo, may mga taga-UP. GMA News daw na nagpunta doon, yung espiritista. Hindi tumuloy doon Hindi sa may tumuloy. Balete. Nung time na yun, pinapapunta kami doon nung nakausap namin. Subukan daw namin kung gaano kalakas. Go, Hindi now. na, boy. Hindi na, boy. Ay, hindi nyo na dinaanan din. Hindi na dahil Malapit yun na nga sa yung dagat text na yun. nagsasagutan na kami. Sabi ni Kuya Incheck, wag na kayong pumunta dyan. Kasi ibig sabihin, delikado. Yung nadadaanan naming area na yun, lagi may kumakalabog. Baka kailangan nila May ng alay kalabog eh. sa taas. So parang gusto nung i-explore namin. Baka mamaya, taas. biglang gumuho yun. Yeah. Paihi! Kayo, Direk. Sa akin, way back nung nagtatrabaho pa ako as performer, alam mo yung lutang na ako sa sobrang pagod din. Kasi parang ang pinakamahaba ko ng tulog araw-araw din is 4 hours. Nagkaroon ako ng instance na nag-aabang lang ako ng masasakyan gabi, papunta sa rehearsal place namin. Nagsimula siya na parang bulong, pero malayo pa siya. Pero alam mong may bumubulong. Tumagal siya ng week. Araw-araw lumalapit yung tunog. Hanggang sa recognize ko na yung bulong, ang lapit na. Tapos malinaw na Latin yung binabanggit. Parang dasal na ewan. Doon na ako lumapit ulit kasi, no, sorry po Lord. Nakakalimot na rin ako that time magdasal sa pagod. Yung gano'n, yung di na ako nagdadasal bago matulog. Kaya hindi na rin ako nakakapag-church talaga. Parang nawala yung relationship ko with God that time. So, yun yung tinignan kong trigger ko kung bakit ako napasukan ng ganong experience. Nakakatakot siya, pero nakaka-bad trip din siya at the same time. Kasi luminaw, yun yung nakakatakot. Yan lang.
Sa'yo direct. Ito habang nagdadrive ako, papunta akong Pangasinan. Daylight pa to ha. So, nagdadrive ako tapos tinignan ko yung sarili ko sa salamin. Bilang may napansin ako rito. Nung ginanong ko, tapos pagtingin ko, nakita ko na 3 puting buhok. Tapos ang haba, tinanggal ko. Okay na ako. Ano ba yun? Totoo ba to sa horror ba to? Nakakatakot mo direct yung tumanda ka. Hindi, joke lang. Hindi yan. Parang baliwag. Ito naman, college ako. Meron kaming field trip sa Makiling. Di ko alam kung nakwento ko na to. Eh, ang dami namin, pinag-iwalay yung babae sa lalaki. Doon sa camp ng babae, inabot ng madaling araw na. Bilang may nagsigawan ng madaling araw, nagsisigawan yung mga babae, yung mga prop. Ngayon pala, may mga sinasaniban sabay-sabay. Yung mga babae. Inabot yun hanggang umaga. Lahat ng sinaniban, dinala sa stage. Ako hindi ako naniniwala nung time na yun na baka nag-iinarte lang to. Baka mamaya pagod lang. Tapos lahat kami nagkumpulan dun sa stage. Magugulat ka na kasi mga katabi mo, bila na lang tumutumba, hinihimatay, ganun. Habang nagdadasal yung mga prop. So doon ko nalaman na, oo nga, parang baka kampo yun ng evil spirit. Sa akin, mas nakakatakot yung ganun kumpara doon sa makakita ka ng Yung something. makakita ka lang. Oo. Kasi, ang mahirap kasi baka magstay. Meron kasing Shopee na napasok, lalabas, forever nang labas. Merong bumabalik-balik. Yung nakakatakot kasi yung kaya kang kontrolin. Kaya kong kontrolin. Lalo na yung, kunyari, naengkanto ka, magustuhan ka tikbalang, may ganong sinasasapian na talagang habang buhay hanggat gusto ka niya, hindi ka titigilan yan. Matindi pa doon, di ba nag-uwian na kami. After 2 weeks daw, sinundan sa school yung mga sinaniban. May mga sinasaniban pa rin sa school. May ganon, di matatapos. Kailangan magaling na albularyo. Pero alam niyo ba anong teorya pinagmulan ng evil spirit tsaka mga multo? Ito, teorya to pero biblical. Nakwento ko na rin to dati. Yung sinabi ko na yung angels, di ba, bumaba rito para mag-anak sa tao. So nagkaroon ng mga higante, tapos minix din nila yung tao, genes ng tao sa hayop. Kaya nagkaroon ng baha, di ba, para i-reset yung genes ng tao. So yung mga spirit nung mix, yung mga higante, sila yung mga roaming spirits. Kaya tawag sa kanila unclean, di malinis na na spirits. Yun. Kasi wala silang mapaglagyan. So sila yung sumasanib sa mga tao ngayon. Sabi nga nila na kung yung spirit is sumasanib or sa gagaya ng family mo na namatay, di daw siya tunay na spirit ng family mo. Parang panloloko. Doppelganger. Ganun. Deception, yun, deception. Kasi nga, yung mga evil nga na yan, medyo may may make sense dun sa kwento ni Direk na gusto nila ulit yung ma-experience yung life. So kaya sila sumasanib sa may katawang tao, ganyan. Kaya nga sabi nila, di ba, pagka pumapasok sa katawan, tapos yung pabalik-balik, parang sabi ni nung spirit. At dahil dyan Last topic. Okay, last topic. For today's video. Saan ka pupunta pag nanalo ka sa loto? Para kay Jaime to. Kay Albert yan, Patingin, feeling ko. patingin. Hindi Saan sa ka akin. pupunta Sulat pag mo yan. nanalo ka sa Ay, loto? di, ng kay sulat. Direk Hero to. Ang pangit ng sulat, akin yan. Sa'yo yan Kasi never ko pa na-try tumaya sa loto eh. Pero kung sakali mong manalo ko sa loto, kung tumaya ako, gusto ko makapunta sa Finland. Yun ang una kong pupuntahan para makita ang Northern Lights. Because that's my dream. Ako naman, kapag nanalo ako sa loto, bibili ako ng bahay sa lahat ng mga lugar na gusto niya. No, grabe ka naman! Atake! Di ba? bibili ka sa Finland. Oo, bibili ako ng bahay sa Finland, bibili ako ng bahay sa Japan. Para meron tayong libre ng pagsistay. Sige, pag nanalo ako nabibili ng aeroplano. Yeah. Oh, attack! Ikaw, Choy, since ikaw naglagay nito, ano ang pupuntahan mo? Saan ka? Ito lang, hindi ko alam. Sinulat ko lang. Gusto ko malaman sa inyo. Para sama na lang ako. Hindi naisip. Buddy, best episode mo to, Oo diba? nga, hindi kaya nga Galingan ito, mo. diba? Sige, Ito. sige. Okay. Gusto kong matry yung Europe. Amerika, pati Europe lang naman hindi ko napupuntan. Wow, as a traveler. Tapos India pala. Gusto ko talagang masubukan yung kahit sabihin na lang parang andumi, parang ganun. Parang gusto kong matry yung kumain. Ako din. Pangarap ko makatry ng mga Parang kung pagkain sa magbablog, India. babalik ako mag-vlog. Yun yung una kong vlog. Kasama yun. So, Albert, Ako sa Paris. Tapos magsa-shopping ako hindi na ako mag-window shopping. Magsa-shopping na ako ng wow. Lagi kasi ako window shopping doon, ang mamahal. Without looking at the prices. That's a goal. Kayo, Kayo, Direk. Direk. Ako, una ko pupuntahan pag nanalo ako. PCSO. Hindi nga kahit tumaya ka na eh. Sa bagay. Sa bagay, kay claim mo, direct. Oo nga, Makes tama sense. nga. Oo. Ako pupuntahan ko yung like Egypt, Turkey, mga Nandun ganun. talaga interest mo direct sa mga ganun talaga. No? Baka gusto mo pumunta sa
Jerusalem? Jerusalem, mga ganyan, no? Sa Holy Land Tour Ah, Malapit nga doon sa Israel, Egypt, meron diba? silang Holy Israel Land lang, Tour ano? kung saan Yun. naglakad si Jesus ng Holy Land. krus. Meron po talagang travel itinerary for that. May Sa kompleto. may Sahara Desert. Ang sabi nila, madali lang daw po yung visa. 250k yata yung 200. Parang ganun, no? Parang ganun. Meron. Holy Land, parang naka-package na. Ikaw, direct hero. Ako kasi wala akong maisip ngayon na gustong destination pag nagkapera ako from Lotto. Kaya yung sa wife ko na lang, Scotland. Kala ko scatter. Scotland, yung standing stone, yung mga fetish tuloy. Yun yung mga pinapanood kasi namin na Fantasy. fantasy namin na puntahan na lugar. Yung mga ganyan din, katulad kay Direk na medyo archaeological din yung dating. Basta may history dun sa place. Pero yun, ang number one is sa top ng nung misis ko is Scotland. So, Nice. kung syempre kung saan yun masaya, saya na rin ako. Feeling ko number 2 nyo, Czech Republic. Gagi maganda sa Czech Republic. Maganda. Yes. Lahat naman tayo ay pangarap nating makapag-travel. Kaya gagalingan natin para Yes. tayo ay makapag-ipon at manalo sa lotto. Naalala ko tuloy since Lotto yung topic. Naalala ko yung lotohan sa amin. Meron kasi nagpapakita ng wait lady. Yun na ang ating Anything Under the Sun segment Yes. for today's episode. At syempre po, gusto namin magpasalamat sa mga sponsors. Lunes Snack House, Josas Premium Gelato, Yeyo, at syempre gusto ko rin i-shout out page ni TomTom TV sa mga kagrupo ko, mga ungas. Shout out sa inyo. At syempre, pakinggan nyo din ang mga kanta namin, The Red Strings. Yan, stream yung mga songs namin sa lahat ng mga online streaming platforms. Yeah. And of course, please continue supporting Ben at Secret in Prague. Mapapanood yan sa Netflix and TV5. Baka as of now, pinatay na ako sa eksena. Pero panoorin nyo pa rin. I-support nyo ang programa. And tonight, I would like to thank my outfit. Thank you, outfit. Without you, I'm naked. Yeah, manood po kayo ng aking mga vlogs. Oo. Magsisimula na po ang ating travel vlogs ulit. Kasama kami dyan. True. Yes! And dito na po nagtatapos ang episode sa show kung saan may fun. With Bardagulan! And this is Friends Without Benefits!